ba si Cayetano, nagbumuo siya ng subcommittee for flood control. Okay, sige, walang problema. Hindi lang yan. May sinabi pa siya, mga kababayan, tungkol kay PBBM. Oo. Sinasabi niya, tinatakot daw ng Malacanang ang mga senador, mga kababayan. O ito, panoorin natin, mga kababayan, yung balita. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Ano, 10K? Ano pinagsasabi mo, 10K? Ano pinagsasabi mo, 10K? Hindi mo ba nga nagagawa yung 10K pa lahat ng pamilyang Pilipino tapos magsasalita ka ng ganyan? Gawin mo muna yung 10K promise mo bago kami maniwala dyan. Diyos ko. Oo. Sa bagay, mga kababayan, ngayon lang talaga siya makakita ng Senado na hindi sunod-sunuran sa gusto ng presidente. Kasi, nung panahon ni Rodrigo Duterte, yung majority, Duterte controlled. Di ba? Di ba, mga kababayan? Hindi pa dyan natatapos. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, yung Congress mismo, the House of Representatives, kung saan, Senate President tong mokong na to, sunod-sunuran din sa presidente. So, ngayon ka lang talaga makakita ng Kongreso na hindi sunod-sunuran sa presidente, Alan Peter Cayetano. But anyway, that's not the point. The point is this. Oo. Chismis na naman yan. Oo. Walang maniniwala dyan. Nasaan na ebidensya? Oo, sabi nga ng mga kaibigan natin na sa Visayas. Oo. Ebidensya ang labanan. Oo. Hindi pwedeng ngalngal. Hindi pwedeng kuta. Oo. Di ba? Lalaban daw sila sa korte. O di maganda, lumaban kayo sa korte. That's what is expected of you. Diba? Yun ang ini-expect namin sa inyo. Pero wag mo kakalimutan, ha? Wag mo kakalimutan. Alan Peter Cayetano. Cayetano, oo. Alan Peter. Wag mo kakalimutan. Ang mga ebidensya na itinuro, hindi tawag dito? Hindi nagtuturo sa presidente. Ang ebidensya, hindi tinuturo ang presidente. Ang ebidensya, hindi tinuturo ang Kamara ng Representante. Well, someone in the House of Representatives, but not Martin Romualdez. Ang ebidensya, tinuturo Saldico, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. So, good luck. Kasi yun ang tinuturo ng ebidensya. Galingan nyo na lang sa korte. Di ba, Kawatano? Oo. Di ba? Ito yung ito si Alan Peter, mga kababayan. Siya yung tipo ng tao na magsisinungaling ng harapan, tapos kapag nakuha niya yung gusto niya dahil sa kasinungalingan niya, magte-thank you Lord. Ganyan klaseng tao yan. Hindi ko lang kung sinong Lord ang tinatawag niyan. Baka Lord of Hell ang tinatawag niyan or Lord of the Devils ang tinatawag niya. Pero ganyang klaseng tao si Alan Peter Cayetano. Magsisinungaling sa taong bayan at kapag nakuha niya yung gusto niya, magte-thank you Lord. Di ba? Magsisinungaling siya, sasabihin niya, pag ako nanalo senador, bibigyan ko ang bawat pamilya ng 10,000 pesos. Tapos nabudol ang taong bayan. Nanalo ang hayop na to. Nung nanalo, thank you Lord, thank you Lord. Di ba? Ganun siya. Ang Lord niya si Pacquiao. Hindi ako nagmumura, ha. Si Pacquiao ay si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun, kaya Pacquiao ang tawag. Ganun. Ganyan siya klaseng tao, mga kababayan. Magsisinungaling, gagawa ng mga kalokohan, pag nakuha niya yung gusto niya, magte-thank you Lord. Ganun siya. Napakawalang kwentang nilalang nito. Yung mga taong katulad ni Alan Peter Cayetano, yung dapat kinukuha na ni Lord pero sobrang bait ng Panginoon, binibigyan pa ng pagkakataon magbagong buhay. Tuloy natin. Ang kaso.
Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang naharap naman sa reklamong plunder, sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution naman ang nangyayari. Yan, doon dadagdag pa tong isa pang drama queen. Kung may drama king, ang drama king etong si Alan Peter. Ang drama queen eto si Amy. Bagay kayo, magsama kayong dalawa. Oo, tama lang pala na nagsama kayong dalawa kasi merong isang producer, merong isang director. Merong producer in the person of Amy Marcos, merong director in the person of Alan Peter Cayetano. Oh, galing niya talaga. Bagay kayo. Dapat hindi kayo nagsenador, dapat nagtayo na lang kayo ng production outfit. Oh. Dapat gano'n na lang ginawa niyo. Pero ito mga kababayan, ito gusto ko yung pagkakasagot dito ni Presidente. Kasi as always, he's very calm. He has a very calm demeanor, etc. Anong sinabi niya tungkol sa mga paninira ni Alan Peter Cayetano at ni Bababel, Amy Lacson? Walang pressure. Bakit namin kayo may pressure? Bakit namin kayo tatargetin? Oo, yun ang sinabi ni Presidente. And mga kababayan, yung sinabi ni Presidente, it makes a lot more sense. Oo. It makes a lot more sense. Oo. Tignan nyo panoorin natin yung sinabi ni Presidente kanina. Habang siya ay merong press briefing bago siya umuwi ng Japan. From Japan. Panoorin natin. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup, as the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganito ba tayo? Sorry, wait lang. Tignan niyo yung wording ni PBBM. I watched with horror. Parang diring-diri siya sa nangyayari. Take note, dati rin siyang senador. Panahon ni Pinoy, senador siya. So alam niya ang galawang politika sa Senado. Pero maski siya, nagulat. For the first time, mga kababayan. Nagulat siya sa galawan ng mga senador. Di ba? For the first time. Nagulat siya sa kung anong klaseng Senado meron tayo ngayon. Oo. Alam niya, again, mga kababayan naging senador siya, alam niya ang sistema dyan. Alam niya kung paano ang politika dyan, pero maski siya nagulat. Hindi niya na-expect na ganito kalala. Tuloy natin. Ganyan ba tayo nung Senado tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun ang kwento na, meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no holds barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay, hindi personal. It's about work, it's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Ano niya mga kabayan? Para sa Presidente ng Pilipinas at sabihin na nauwi sa putukan, tapos fake pala yung putukan, ay grabe. Grabe yun, Alan Peter Cayetano. Oo. Tamang-tama ka dun. Bunot na bunot ka dun. ikaw yun, Alan Peter Cayetano. Doon sa statement na yun ni Presidente. Nagkaroon ng putukan, tapos fake naman pala. Diba? Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Dillon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? Listen to the language, Painggan nyo yung language. The President himself called Bato de la Rosa a fugitive from justice. Isa na siyang pugante. Imagine? Ito yung mga bagay na kapag may yung nadudulas. Oo. Di ba? Nadudulas. So, this is a recognition that the warrant is valid. Oo. Ito na yung posisyon ni PBBM kung saan kinikilala niya ang jurisdiction ng ICC sa mga kaso kung saan or sa mga kaso na under ng war on drugs. I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in.
I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have a follow-up question? Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being targeted. Are they It's being targeted? So, Look, Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alam niyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titingnan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings sila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do. Kaya mga kababayan, kailangan baguhin ni Alan Peter Cayetano yung resulta ng Blue Ribbon Committee hearing. Kaya yung topic natin kanina, mga kababayan, precisely, the reason kung bakit bumuo ng subcommittee itong si Alan Peter Cayetano na patungkol lamang sa flood control, para baguhin ang kwento. Gusto niya maglinis ng imahe ng Senado. Pero sa paglilinis niya ng imahe ng Senado, ang gusto niya, siraan ang ibang tao. Ang dumi, di ba? Si Alan Peter Cayetano, madumi itong trabaho. Makalat. So ang gusto niya ngayon, si Alan Peter Cayetano, baguhin yung kwento sa pamamagitan ng paglalabas ng ibang ebidensya. Yung ebidensya na papabor sa kanila. Kaso, ang problema mga kababayan, itong ebidensya na to, manggagaling kanino? Kay Gutesa, sa PEC Marines, kay Chavit Singson, kay sino pa? Kung kanino pa manggagaling yan? Kung sino pa yung mga tatawagan nila? So, obviously, palyado to, mga kababayan. Palyado. Hindi nyo sinasabi ni PBBM. Kaya desperado silang buuin ngayon yan, yung Blue Ribbon Committee na bago. To do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin? Pag nagbago na naman yan. So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Mr. President. The next question from Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. As a former senator, what are your thoughts on the proposal to amend the Senate rules to allow online voting? Online voting. All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk, but I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC. See? Diba? Ito yung sinasabi ko nung una, mga kababayan eh. Ito yung sinasabi ko nung una. Hindi gagalaw ang NBI nang walang basbas ni PBBM. Kaya nga ang sabi ko noon, sana, they should have just come clean. At sinabi sa atin, nung umpisa pa lang, na may utos ang presidente. Pero baka iniisip lang talaga nila na meron kasing kaso sa Supreme Court, gusto muna nila makuha yung opinion or makakita ng opinion ng Supreme Court kung papabor ba sa kanila o hindi. Kaya sa ganung anggulo, naiintindihan ko kung bakit sinikret. Pero, obvious naman kasi. So ngayon, napatunayan na namang tama yung sinabi natin. Oo, na kahit hindi binabanggit ni PBBM na may utos siya, it's obvious, alam niya may Interpol eh. Alam niya may Interpol eh. Hindi nga natin alam na may Interpol palang involved. Yun pala, may Interpol na involved. So, sana inangkin na lang, di ba? But I understand kung dahil sa Supreme Court, I understand. ICC. Palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ibang usapan yun. Basta nandyan siya.
So it has been the long-standing tradition of the Senate is that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Mr. President, you touched on it slightly, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade accountability or even arrest. Do you share the same concern? I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Thank you, Correct. Mr. President. Next question from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Mr. President. Your critics, particularly your sister, Senator Amy Marcos, are accusing you of conniving with the House of Representatives and Senate for a constitutional assembly that would extend your term via no election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of a facial expression only. Maybe officially get an explanation or comment on this issue, and can you elaborate on that eye roll? I don't know. I mean, she should fire her staffer who gave her that information. Alam niyo mga kababayan, ang bait talaga ni Presidente. Oh, ang bait talaga niya, promise. Oo, sabi niya, ang sagot niya, tanggalin daw ni Amy yung nagbigay sa kanya ng maling impormasyon. Oh, mabait lang talaga 'to si Presidente, guys. Legit, no joke. Mabait lang talaga 'tong Presidente natin na 'to. Alam naman natin na si Amy yung nag-imbento noon eh. Pero syempre, siguro, respeto na lang dahil, di ba, tinatrato niyang kapatid. Sinabi nila niya, naku, hindi yan kasalanan ni Amy, kasalanan niya ng staffer niya. Alam naman natin na hindi ganun yung sitwasyon eh. Alam natin, hindi ganun yung nangyari, guys. Di ba? Sabi natin. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information better. Because the truth of the matter is, we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean, it is well. That's kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan, that's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem.